Good morning guys! So, ito na yung continuation ng vlog natin yesterday kasi hindi natin natuloy kagabi or kahapon dahil nag-busy na tayo sa gawaing bahay, nagluto, ganyan. But, ito na yung kaganapan ngayon sa amin as of 6 a.m. Today, March 3rd na to. So, kinabukasan na to, Sunday na. So, kanina madaling araw, tuloy-tuloy yung snow. And so far, ito na yung yung situation namin sa backyard namin. Pakita ko sa inyo, guys. Oh, ayan na, oh. Taas na. Ha? Wait, lalabas ako. Ano pa rin? Nag-i-snow pa rin, guys. Ayan sa Jeep, oh. Ito na yung aming situation sa likod. So, ito try niyang pumasok. Ha? Ay, aray. Ang hangin eh. Okay na yan. Ang tanong, sa labas ba makaano ka? Labas. Tingnan natin yung sa backyard. So guys, nag-i-snow pa rin naman talaga. Tapos mahangin. Tapos pagtingin ko dun sa bandang kabilang side namin, medyo nagsisiro visibility siya. So ito na yung amount ng snow accumulation na na-receive namin yesterday and kagabi. Kasi tuloy-tuloy din yung snow nung mga alas 6. Pero nag-stop siya between 3 to 4 eh. Kasi nung pauwi na si Jeff, hindi na nag-i-snow dito. Pero nung gabi, doon naman nag-snow ulit. So, ito na. Ayan. Ito, punong-puno na kaagad. Ito kasi kahapon wala pa to eh. Wala pong snow dito. Tapos yung sagdan namin. Ayan. So, titingnan namin sa likod. Kung makakadaan siya. May dumaan pala yun. Oh no! Yung kapitbahay namin guys nakapasok pa. Ayan. Kasi may mark ng gulong ng car. Pag kotse, hindi siguro kaya, no? Abay, grabe naman yan. So, ito na yung situation ng namin, back alley namin. Hanggang kalahati ng ng boots. Patingin? Hanggang saan? Hindi hanggang ankle yan. Sa may legs. Sa boots, yung ng boots. Ayan. Parang hindi ka makakalabas ha. Dito lang. Dito lang sa backyard lang. So, ito guys, yung parang isang Oo. Grabe, oh. Tuloy-tuloy pa rin. Oh. Naklear na ni Jeff dito. Kailangan pa rin magtrabaho, no?
Tamad sa Canada. Pero ang lalim pa din. Pag kotse, feeling ko may stuck. No? So, yan na. Kahapon, itong area na to, wala to eh. Ngayon, punong-puno na ng snow. Mas marami dito sa likod natin, no? Ayan, tuloy-tuloy pa rin. Hanggang ano yan, guys? Hanggang mamayang alas 3 ng hapon yata. Yung snow dito sa may amin. Yun ang forecast. Grabe, no? Naalala ko yung 2020, ganyan din. Pero mas mataas yung 2020, no? Oo. So, nakalabas na si Jeff, guys, ng garage. So, feeling ko makakapasok naman siya kasi mas tawag dito, mas kaya ngayon. Ingat ah! Bye-bye! Ingat ka! Ayun, nakadaan naman siya. Oh, meron yung kapitbahay din namin papasok. Ayun, nakadaan. Feeling ko pag car lang hindi kaya eh. Nakadaan naman siya. 20 minutes later. Kapalan snow. Nagpapala na ako sa garahe. Ano oras ka nagpapala? Alas 5? Ako naman 5:30. Yung garahe ko kalahati ng ang snow. Yun sa garage, yung pinto. Grabe. Ganito buhay sa Canada. Hey, kamusta klima dyan sa inyo? Mukhang maganda ang klima sa inyo ha. Walang snow sa amin. Wala? Walang snow. Hindi nga makapal yung snow eh, no? Oh? Walang snow ngayon. Grabe. Naglalakad sa Pilapil. Mukhang mababa snow dyan siya pa. Ano masasabi mo? So, andito na tayo sa loob ng bahay, guys. Ayun na nga, nakapasok na si Jeff. Tinignan ko siya hanggang doon sa makalabas siya doon sa may back alley namin. Kasi, normally guys, yung accumulation ng snow, mas mataas dito sa may back alley namin. Kasi hindi siya nadadaanan lagi ng mga cars. And thank God naman, tuloy-tuloy naman yung biyahe niya. And hopefully hanggang sa makarating siya sa work ay hindi siya magkaroon ng problem, ganyan. Yun na minsan ang talagang downside, o hindi naman downside, or parang medyo nakakatakot talaga kapag ganito yung panahon, especially tuloy-tuloy yung snow, heavy snow, fall talaga. So, ito na rin yung parang heads up dun sa mga nagbabalak na pumunta dito, na ganito talaga ang weather dito, very unpredictable. So, talagang kailangan prepared ka. And meron pala nag-a-ask na kababayan natin sa comment section kung very understandable daw ba ang mga Canadian employers if hindi ka makapasok sa work dahil nga sa weather conditions or sa road conditions. And sa experience naman namin, guys, sobrang natatandaan ko way back 2020, nagkaroon din ng heavy snowfall noon. Talagang ang taas ng snow. Na-vlog namin yun, guys, pwede niyong panoodin. 2020 pa nga lang, masyado nang matagal. Na hindi rin kami nakapasok talaga kasi kapag tinuloy namin yung yung biyahe namin papuntang trabaho, may stock lang kami. So, yun na, nagpaalam nga kami sa employer namin, sa manager namin or supervisor namin at that time na hindi talaga kami makapasok kasi may stranded kami. Natatandaan ko nga, guys, sumali kami nun sa Facebook group dun sa neighborhood na yun kung saan kami nakatira before, na marami talagang na-stranded. And ang nakakatuwa naman talaga, dun sa Facebook group na yun, guys, maraming
nag-comment, parang nagtawag dito, nagle-lend ng help, especially dun sa mga may-ari ng malaking yung sasakyan, like truck talaga. Malaki talaga yung cars nila. Sila lang talaga yung makakadaan dun sa daan na yun dahil nga ang taas talaga ng snow. And nag-offer sila na ipag-drive yung mga essential workers, such as yung mga nag-work sa hospital, dahil nga sa snow. Dahil ang taas talaga ng snow, guys, marami talaga na stranded at that time. So, yun yung talagang vivid memory ko na parang talagang hindi talaga kami nakapasok noong time na yun dahil nga sa road conditions din talaga. Yun nga, may stuck lang talaga kami or may stranded talaga kami sa biyahe kung talagang tinuloy namin. So, yun yung guys, pagdating naman sa road conditions talaga and weather conditions, kung talagang hindi ka makakapasok dahil nga sa reason na yun, very understandable naman yung mga tawag dito, managers and supervisors, di ba? Yan, pero I couldn't speak naman sa lahat, di ba? Sa experience namin. Ganon. Pero kasi alam naman nila yan eh. Alam na, syempre, dito sila nakatira, alam nila yung pag ganitong, talaga na may ganitong heavy snowfall, and then mataas talaga yung snow, zero visibility. Alam naman nila yan, ng mga Canadian employers or yung mga tawag dito, managers and supervisors. They would understand naman din kung hindi ka talaga makapasok, ganyan. Pero yun yung vivid memory ko na talagang hindi kami nakapasok na Jeff dahil nga sa heavy snowfall noon. Parang tuloy-tuloy yun eh. Pumasok pa yata ako nung parang a day before na nangyari yung snowfall na yon. Pero nung kinabukasan na, hindi na ako nakapasok kasi taas talaga ng snow, guys. Talagang hindi talaga kaya ng SUV. Ang makakadaan lang talaga yung malaking truck. Yun. Ayun yung talagang natatandaan ko. Ngayon, okay pa naman yung kalsada kasi kung na-stranded si Jeff dito sa may back alley namin, hindi na siya mapapasok talaga kasi talagang itutulak ko pa siya, dalawa lang kami, 'di ba? So yun, hindi na talaga siya papasok. So far naman nagtuloy-tuloy yung biyahe niya. So ibig sabihin, hindi pa ganun kataas ng snow dun sa may dito sa may lugar namin. Pero, baka tomorrow, kasi hanggang mamayang yan eh, hanggang Monday night. Yun tapos, hanggang bukas pa. Tingnan natin yung road condition bukas, baka ako naman ang hindi makapasok. Yan. Later. So, update tayo guys. It's currently 8:30 ng umaga. And kaninang 6 a.m. up until now, tuloy-tuloy pa rin yung snow. And pakita ko sa inyo guys yung situation sa backyard namin. Nag-shovel ng kaunti si Jeff para makadaan siya kanina pagpasok niya. And pagtingin ko ngayon, ito na yung situation, ang taas ulit. As you can see guys, lakas ng hangin. Oh no! Yan. Na may kasamang snow. And ayan na yung na-accumulate na snow here dito sa backyard. Dito kanina nag-shovel ako kanina pagbalik ko, pagkahatid ko kay Jeff sa may garage. And ayan na yung situation, mataas na. Tapos dun sa may site namin na yun, malapit nang pumantay dun sa bakod namin, sa fence namin, yung snow. And as you can see talaga guys, tuloy-tuloy talaga. Wala pang tigil yan since 6 a.m. And ayan na, yung na-accumulate natin na snow. Malamig guys, kaya hindi ako lumabas. Wala akong jacket eh. So hopefully guys, hindi ma-stranded sa Jeff mamaya. Yun yung worry ko kasi tuloy-tuloy kasi yung snow guys. And sana pinaplow ng city, yung highway talaga. Ayan guys, ang situation ngayon, March 3rd, here in Saskatchewan, Canada. Very unpredictable. Dapat talaga prepare na kami for spring kasi spring month na this. I think March 16 yung spring. I'm not sure. Ilalagay ko na lang dito yung actual date ng spring here in Canada. Pero ayun nga, nagkaroon tayo ng snowstorm. Nagkaroon tayo ng heavy snow. Ayan. So, last year guys, in December, hindi ganito talaga yung snow. Parang spring-like weather yung weather nung November, December. So, ngayon, parang na-extend yung, tawag ito, winter season. Kaya, up until now, March na, ganito pa rin ka-heavy yung snow natin sa labas. Ang feeling ko nga magde-December pa lang or Pasko pa lang kasi
nung Christmas, hindi naman ganito talagang kadami yung na-accumulate natin na snow. So, ayan guys. Hello guys, tapos na yung ship natin. Ito na yung nangyari dito. Kapal. GB, mukhang maganda yung klima dito sa inyo ah. Mukhang maganda. Pre, walang katulad. Grabe. Mas okay to kaysa sa baha. Mukhang malasang ulan ah. Buti na lang na clear na ng maintenance yung daan dito. Grabe. Taas. Hello guys. Sila nagpapakala. Oh no! Kapal. Namin alam kung makakaalis kami. Bakit dyan, ano daw, marami na stock dyan? Ay, kumusta sa Canada? Mukhang maganda klima ah. Ay, mukhang masaya dyan ah. Anong ginagawa nyo? Sasaba ako dyan ng 8 oras, pag-uwi mo, mag-uulay ka pa. Sakay ano? Laban yung sakyan mo? Kahit di natanggalin yan. Kahit di natanggalin? Oh, laban yan. Ito yung kay ano. Lubog na. Kaya po tayo sa akin. Lubog na rin. Parang sipag mo ha. Isa akin din ha. Ha? Oo, pay pala. Ano, kaya na? Ano, okay ka na? Hi guys, update tayo. So, it's 4 o'clock na ng hapon. Nandito na rin si Jeff. Ito na yung kaganapan sa likod namin. Taas na talaga ng snow. Ayan na. Oh no! Tatapon ako ng basura eh. So, magpapala tayo. Ay. Sobra yata to sa 40 cm eh. Kasi ang forecast lang ay 40 cm. Tapos may mga establishment dito sa area namin. Oh my God! Yun nga, may mga establishment dito sa area namin na nagsabi na close sila today. Dahil nga taas ng snow. Ayan oh. Taas. Wait lang guys. Ang taas. Wait. Dahan-dahan ako, baka madulas ako. Ay! Kamusta ang biyahe? Jeffrey, kamusta yung biyahe? Okay naman yung biyahe. Pero yung ilan lang yung daanan, ano? Hindi ko nakatlaw. Sa akin yung okay. Pero pag residential, hindi. Doon nga oh. Yung kasama ko na balakaw eh. Bakit, kotse? Yung dun sa may tapat ng bahay namin guys, may na-stranded na SUV. Ito, yung sa yung Mitsubishi. Hindi na niya hindi pa siya Nag-shovel pa siya? Oo. Try niyang pumasok, pero na-shovel naman na niya. Yung, sa may tapat nung, parang driveway, diba? Wait lang. Nahirapan siya. Ayan o. Kanina hirap eh. So, ito na yung kaganapan namin sa likod, guys. Ayan yung aming griller. Halos half na lang body niya. Tapos ito yung sa may, yung fence namin. Almost half na lang. And then, yun na yung fence. Yung papunta sa labas namin yan. Taas din. Ayan.
dinaanan ko. Oh no! Yan, taas. Sobra. Hanggang sa ano pala to? Parang sa hanggang boots. Yung lalim ng snow. Pero dito sa may banda dyan, malalim. Ayun na nga yung pinakwento ko kanina guys, na marami ng mga establishment talaga na nag-close today. Dahil nga, wala rin naman mga client or guest na pupunta dun sa kanila dahil nga with this weather, sino yung magdadrive, diba? Ang hirap kapag ano, unless talagang essential, like work talaga na kailangan yung pumasok sa trabaho. Yun, kailangan nyo talaga mag-travel with this weather. Kasi may kanina kasi guys, merong gusty winds na kasama yung snow. Pero buti na lang hindi masyado. Kaya yung taas ng bahay na, yung bubong ng bahay namin, puro snow na. Bango, may nag-iihaw. Nakapasok naman na siya. Hihingin ko yung isang shovel at nang makapag-shovel. Yung sa may hagdan namin guys, yung dinaanan ko kanina. Taas talaga. Napatalo si Mongko. So, lumalakas na naman yung snow dito. Ano masasabi mo? Ha? Pinagpala ka? Pinagpala ka sa Canada. Pinagpala kami sa Canada guys. Buti na nga, ganitong area lang yung i-shovel namin. Daanin lang. Nagpala na ako sa work, pala pa dito. Oo. Kaya ka nga pinagpala. Mataas dyan. Ha? Taas, guys, grabe. Baka na yung mali. Oh. Ayan na, dito na si Jeff sa may hagdan. Yan lang yung mataas, kasi yung hangin parang siya, basin. Yung hangin papunta dito, na may kasamang snow. Yan ang buhay Canada, guys. Paano pa, kaya kung may sidewalk ka pang i-shovel, no? Kailangan mo na snowblower doon. Kailangan mo na naman doon. Oo. Hindi ubura yung... Yung harapan pa natin, ang taas na rin. Bagay din naman kami doon lumalabas, guys. Bukas pa na yan? Aka na. Grabe yung amount ng snow, no? Parang from December to, January. Binuhos nung November. Oo. Akala namin spring na, hindi ba pala? Sabi parang ang feeling namin pa spring pa lang, pero yung winter, hindi pa spring. Kaya nagkasik na maraming snow. Yung bintana nga natin din sa may basement, closed na Nakita ko kanina, na nagsalang akong labahan. Sabi ko, hala, wala na makita. Puro snow na. Tapos lumalakas na naman yung hangin. Hanggang bukas yan guys Monday night. Kailan ba nito ito? Ha? Kailan nito? Monday night pa. Hanggang madaling araw yan, tuloy-tuloy ganito. Good luck sa mga papasok bukas. Good luck sa akin. Good luck sa akin. Oo, wag ka na pumasok. Tomorrow. Tingnan si Jeff guys Kakatapos lang namin mag-shovel dun sa likod. Sobrang daming snow ang nakuha namin. Si Jeff naman ay nag-dig out din sa may tapat namin. Grabe din kasi yung snow Kahit yung mga kapitbahay namin guys, dami rin nilang nakuha. Kaso may wire kasi dun malamig pa, -40. Feels like early this morning. Pero ngayon nasa 30 na lang yata yung feels like. Grabe. Na na nga yung usa namin, di pa namin natatanggal. Ayan pa yung Christmas. Na ngayon? March 4th na ngayon. My God.
Ganito ang buhay pag katapos ng winter snowstorm. Grabe yung buhok ko, no? Parang kaayos-ayos. Lamig. Kaso pag nag-ano ka naman, nag-shovel ka naman, pag tuloy-tuloy, nawawala yung lamig. Pagpapawisan ka. So, ganito yung buhay, guys. Snowstorm aftermath. Ayun na siya, bakit na siya sa may ano namin. Mukhang makakapasok naman ako sa office bukas. You don't like